Sama-sama tayong magiging saksi! Masayang sinalubong ang Pinoy Olympians sa kanilang pagbabalik Pilipinas ngayong gabi. At ang kanilang tagumpay sa 2024 Paris Olympics lalong pinatamis ng mainit na suporta ng kanilang mga mahal sa buhay at ng sambayanang Pilipino. Saksi, si Mariz Umali. 7:07 ngayong gabi nang dumating ang chartered flight ng Philippine Airlines PR8888 sa Villamor Air Base sa Pasay City. Sakay nito ang mga Pinoy Olympian na lumaban at nagtaguyod ng watawat ng Pilipinas sa Paris Olympics. Isa-isang lumabas sa eroplano ang mga atletang Pilipino. Pinakahuli naman lumabas sina Olympic double gold medalist na si Carlos Yulo at women's boxing bronze medalist na Steve Petesio na bitbit ang watawat ng Pilipinas. Paglapag nila sa red carpet, buong sayang sinalubong ang mga Olympian. Tanging mga miyembro ng pamilya ng mga Olympian ang pinayagang sumalubong sa kanila sa presidential hangar ng Villamor Air Base para mapanatiling pribado ang okasyon. 5 hindi na sumabay sa pag-uwi ayon sa Office of the Presidential Protocol dahil may iba pa raw silang mga kompetisyon kung saan sila dumiretso. Kasama naman ni Carlos ang girlfriend na si Chloe. Sobrang saya po, sobrang thank you po, grabe, maraming salamat po sa Panginoon, grabe. Sobrang grateful po talaga, sobrang blessed, wala po akong masabi, sobrang thankful po talaga. Maraming salamat po sa mga nagdasal, sumuporta sa aming mga atletang Pilipino na naglaro sa Olympics. Di po nasayang yung pagpupuyat nila para mapanood kami at ipagdasal. Maraming salamat. Panalo namin po ito. Panalo natin ito lahat po. Nauna naman nang dumating sa bansa sina Sam Catanta ng fencing, Hyla Sanchez at Jared Hatch ng swimming, at Giovanni Dalgaco ng rowing. Kasama rin ang buong delegasyon sa Philippine Olympic Committee President Bumble Tolentino, iba pang mga opisyal ng POC at kanilang mga coaches. Binigyan ng ilang minuto ang mga Olympian na makapag-refresh sa loob bago dumiretso sa Malacanang, kung saan sila sasalubungin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza at First Family. Mahaba pa ang gabi ng mga Olympian dahil pagkatapos ng kanilang selebrasyon sa Malacanang ay mayroon pang victory party para sa kanila at sa kanilang pamilya sa isang hotel dito rin sa Pasay City. At sa kanilang pagbabalik bansa, hindi lang nila bit-bit ang tagumpay para sa sarili, kundi ang karangalan para sa buong sambayanang Pilipino. Mula rito sa Presidential Hangar ng Villamor Air Base para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Habang buhay na pagka-disqualify sa anumang opisina ng gobyerno at hindi rin makukuha ang lahat ng retirement benefits. Yan ang mga kalakip na parusa para kay Alice Guo matapos siyang madismiss ng ombudsman bilang alkalde ng Bamban, Tarlac. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Opo, magandang umaga po. Gusto mag-station po. Unang nagpunta ang COMELEC sa sinasabing farm ni Alice Guo sa Bamban, Tarlac. Kami ay representative ng COMELEC Region 3 at saka galing tayo sa main office si Attorney Albert Rodriguez, kinatawan ng COMELEC central office namin, magpa-serve kami ng summons kay Mayor Alice Guo. Ano ba ang katungkulan mo dito? Caretaker lang po ako dito, sir. O Tigalianis lang po. Walang inabutang Alice Guo doon. Sunod na pumunta ang COMELEC sa munisipyo ng Banban. Sabi ng nadatnan nilang staff ng Office of the Mayor, wala na umano silang komunikasyon kay Guo. Siya na po yung mag-hand over if ever kay Mayor Guo. Siguro po kung makikita natin siya. May 10 araw si Guo para maghain ng counter affidavit sa COMELEC na nagsasagawa ng preliminary investigation kaugnay sa reklamong misrepresentation laban sa kanya.
Matapos ma-serve yung sabina dito sa farm ni Mayor Alice Go at maging doon sa munisipyo, hihintayin daw nila ang sagot o paliwanag ni Mayor Go. Kapag hindi siya sumagot ay pwede na raw desisyonan ng COMELEC Legal Department ang preliminary investigation. Ang kasong misrepresentation, bunsod ng pagsisinungaling umano sa COC. Dahil sa investigasyon ng COMELEC at NBI, lumalabas na iisa ang fingerprints ni Go at ng Chinese na si Go Waping. Pero bago pa maangkat ang issue tungkol sa pagkatao ni Go, unang naungkat sa pagdinig ng Senado ang pagkakaugnay niya sa Pogo sa Banban, Tarlac. Hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas. Matapos na 3 buwan, nagbaba ng desisyon ng Ombudsman. Dismissed sa serbisyo bilang alkalde ng Banban si Go at hindi rin daw makukuha ang lahat ng kanyang retirement benefits. Habang buhay siyang disqualified sa anumang opisina ng gobyerno. Kaugnay ito sa reklamong isinampa ng Department of Interior and Local Government para sa grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service, gross neglect of duty, at serious dishonesty, bunsod na naging papel ni Go sa Pogo sa Baofu Compound. Magkakaugnay raw ang mga ginawa noon ni Go mula sa pag-organize at pag-register ng Baofu, pati ang kabiguang bawiin ang permit ng Hongsheng matapos kanselahin ng PAGCOR ang lisensya nito. Gayon din ang pagbibigay ng business permit sa Zunyuan sa kabila ng mga pagkukulang sa application nito. Ang mga ikinilos daw ni Go, nagpakita ng willful intent na labagin ang batas at baliwalain ang mga alituntunin. Bukod sa kinakaharap sa COMELEC at Ombudsman, naharap din si Go sa reklamong human trafficking sa DOJ at may arrest warrant sa Senado. Tuloy rin ang co-warrant to petition ng Solicitor General na inihain sa korte. Sinusubukan pang kunin ng GMA Integrated News ang panig ng kampo ni Go. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Aminado ang AFP na kailangan ng dagdag na air assets ng Philippine Air Force. Sinabi po nila ito kasunod ng pagpapakawala ng flare ng Chinese jet sa daanan ng eroplano ng Pilipinas. Saksi, si Chino Gaston. Ang pagpapakawala ng flares ng Chinese fighter jet sa daraanan ng eroplano ng Pilipinas noong August 8, unang beses na may ganitong insidente sa pagitan ng mga eroplano ng dalawang bansa ayon sa Philippine Navy. Pero dati na raw nagkaroon ng pagkakataon na mula sa mga base militar ng China ang pinakakawalang flare. There have been incidents in the past that the Philippine Air Force Nomad flight, piloted by no less than the Commanding General of the Philippine Air Force, he noticed that there were flares being fired from the bases. Tingin ngayon ng militar ang eroplanong nagpakawala ng flare galing din sa base ng China at hindi sa isang aircraft carrier. Ayon sa AFP, kailangan na ang dagdag na air assets ng Philippine Air Force. Nitong Hulyo, inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbili ng 14 na bagong multi-role fighter jets. Ayon sa source ng GMA Integrated News, may napili na sanang supplier pero nagkaroon ng problema sa supply ng aircraft. Bagamat di raw pabatol ang Pilipinas sa pang-uudyok ng China, handa ang AFP na gampanan ang tungkulin nito. Those flares simply flared up the sense of patriotism in every member of the armed force of the Philippines. We will not be deterred from continuing to perform our mandate of securing the integrity of the national territory. Lalo't ayon sa DFA, China ang lumabag sa ating airspace dahil nasa EEZ ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc o Panatag Shoal. They're within our rights and they entered over our airspace. So they were undertaken over our airspace. Kaya formal nang ipinrotesta ng Pilipinas ang nangyari. Scarborough Shoal is within our legal rights and in sovereignty. We'll always maintain that. So any talks we have with China, that will be our position. But it doesn't mean we're not willing to talk with China. Ayon sa Philippine Navy, dumami ang Chinese Navy, China Coast Guard at research vessels sa West Philippine Sea mula August 6 to 12 kumpara noong nakaraang linggo. Nabawasan naman ang Chinese Maritime Militia vessels. 9 sa mga Chinese vessel ang namonitor sa Bajo de Masinloc habang 11 ang namataan sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Ayon sa DFA, nagkaroon na
ng Provisional Understanding kaugnay sa mga RORE ng China at Pilipinas kasunod ng pag-uusap nitong July 2 sa Bilateral Consultation Mechanism. So the salient points po of the provisional arrangement is basically, one, this provisional arrangement is without prejudice to our national positions. Ito po siguro pinaka-importanting provision itong provisional arrangement. And number two, this will be subject to review. Ang pangunahing punto raw, tanggap na ng China na may RORE missions ang Pilipinas. There is already an agreement that our Chinese friends have agreed that there is a RORE. RORE meaning rotation and reprovisioning of essentials. Makakatiyak ba tayo later na dahil sa ganitong pag-uusap ng provisional agreement, wala nang mangyayaring mga harassment o mga uneven siguro sa ating mga mangingisda? On the particular understanding, we have made very clear to China that we will honor the provisional understanding, and we expect China to honor it. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Nagpaputok ng baril at pinagbantaan pa umano ng barangay chairman ang isang residente sa Batangas City. Kung hindi ka nagkulang, umalis ka! Umalis ka! Umalis ka! Napatay ko kayo lahat. Sa kuha ng video, maririnig ang magkasunod na putok ng baril mula umano sa barangay captain na si Joven Camacho habang naglalakad sa kalsada. Sinubukan siya awatin ng ilang residente at ayon sa pulisya, may pinuntahan na residente si Camacho. Doon siya nagpaputok ulit ng baril, tinutukan pa umano ang biktima ng baril sa mukha at pinaputokan ng baril sa tabi ng kanyang paa. Pinaghahanap ng pulisya si Camacho. Hindi nagbigyan ng payag ang biktima at ang pamilya ng kapitan. Lumabas po sa briefing ng Development Budget Coordination Committee sa Senado na food poor ka kung 64 pesos pababa ang daily budget mo sa pagkain. Nasa 20 pesos po yan kada meal. Pero ang tanong ng ilang senador, hindi ba dapat baguhin na ang batayang ito lalo't pamahal na pamahal ang presyo ng pagkain? Saksi, si Mab Gonzales. Pinapareview ng mga senador ang basehan ng National Economic and Development Authority o NEDA sa kahirapan. Sa pagsisimula kasi ng briefing ng Development Budget Coordination Committee sa Senado, lumabas na para masabing food poor ka, 64 pesos pababa ang budget mo para sa pagkain kada araw. Pero 3 meals po yun, di ba? Tama. So parang lumalabas sa 20 pesos per person per day. Per meal. Per meal. Sa tingin niyo ba that number is sufficient, yung 20 pesos? The basket has not been changed for some time, Your Honor. Although it has been, the value of that basket has been adjusted for inflation. Maybe we should revisit that because preferences could have changed already. The relative prices have changed. Kasi nga nakita natin yung price of rice has been, inflation there has been over 20% for the last couple of months. No? So obviously, doon lang talagang ubos na yung 20 pesos. Sa poverty threshold, 91 pesos per person per day ang batayan para masabing mahirap ka o wala pang 3,000 pesos sa isang buwan. When you compute poverty thresholds using an old number, which is obviously not workable anymore, 20 pesos per meal, hindi totoo yung poverty, your poverty forecast. Paliwanag ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, hindi nila binabago ang threshold para matrack ng maayos kung may epekto ba ang mga programa ng gobyerno sa kahirapan. I think it's due for a visit of this poverty threshold natin kasi medyo matagal na rin. More than a decade na yon since it was set. Inaasahan naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bababa na sa 2 to 4% ang inflation rate ng bansa. Malaking tulong daw ang pagbaba ng presyo ng bigas. Rice prices affect inflationary expectations, and these expectations lead to second-round effects. EO62 to reduce the tariff on rice will be so helpful in our efforts to tame inflation.
Sabi naman ni Finance Secretary Ralph Recto, pinakamababa ang unemployment rate at mas maraming Pilipino ang naiahon sa kahirapan ngayong 2024. Our unemployment rate is at a historic low. We have 50.3 million Filipinos employed today, and 63.8% of them are engaged in formal and stable jobs. With favorable conditions, we are on course to become an upper middle income country by 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Hindi raw alam ni Department of Education Secretary Sunny Angara kung nagkaroon ng mishandling o maling paghawak ng pondo ang gobyerno. Ang issue na yan binanggit ni Vice President Sara Duterte noong nakaraang linggo na isa sa mga dahilan ng pagbibitiw niya sa gabinete ni Pangulong Marcos. Sinubukan daw itama ng Vice Presidente ang nakita niyang mali. Pero wala umano siyang nakuhang suporta at wala rin daw siyang nakitang pagbabago. Ayon kay Angara, Commission on Audit o COA ang nakakalam kung nagkaroon talaga ng mishandling dahil nakita ito sa kanilang mga report. Pero sa tingin ng kalihim, walang pagkukulang ang administrasyon lalo na sa edukasyon. Makikita natin sa mga COA reports yan. It's the COA who really knows if there was mishandling. Personal na sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga atletang Pilipino sa kanilang pagdating sa palasyo. Ang mga Pinoy Olympian isa-isang tumanggap ng parangal at cash gift. Saksi si Ivan Mayrina. Suot ang Team Philippines na jacket, personal na sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos ang Pinoy Olympian sa Malacanang. Kasama niya si First Lady Liza Araneta Marcos na may suot ding Team Philippines sa jacket at ang mga anak na sina Simon at Benny. Dinigang saliw ng banda kawayan habang hinihintay ang mga bida ngayong gabi. Parehong red carpet welcome na salubong ito na iginagawad ng palasyo sa mga pinagpipitagang bisita. At bago mag-alas 8:30, dumating na mga atleta sa palasyo. Ang huli siyempre, ang mga Olympic medalists, sina Nesty Petesio at Ira Villegas na nag-uwi ng bronze. At huli ang double gold medalist si Carlos Yulo. Kasunod dito'y pumasok na sila sa ceremonial hall. Ang hapunan, salmon belly na sinigang sa kamyas, inihaw na US Angus beef na may mechado sauce at chocolate cake. Pero hindi muna naghapunan kundi inuna na ang inaabangang awarding ceremony. Bawat atleta, binigyan ng presidential citation at bawat isa, may medalya man o wala, pare-pareho ng premyo. Lahat naman ng atleta natin, bigyan na natin basta nag-Olympian. Bigyan natin tigi 1 milyon. Ang bronze medalist sa sina Villegas at Petesio, 4 na milyon ang nakuha. Si Yulo naman, 22 milyon ang tinanggap. Di na raw kasi biro mag-qualify sa Olympics at mapasali lang ay tagumpay na. At meron din siyempre para sa coaching staff. The coaching staff, bibigyan din natin ng kalahating milyon. Pero higit sa mga premyo na isang Pangulo na bigyan ng mas malalim ng suporta ang mga atleta para sa mga darating na kompetisyon, ay madagdagan pa ang mga Yulo, Villegas at Petesio na nag-uuwi ng mga medalya. Ang gusto kong tanungin sa kanila, ano pang magagawa natin para dumami kayong mga medalists? That's what I want to talk to. Hindi lang yung mga athlete, kundi yung mga coach, yung mga trainer. Ano pang kulang ninyo, yung mga magulang? Saan kayo nahirapan? Nag-training kayo What was the hardest part of it where we can help? Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Naghahanda na ng victory party para sa Pinoy Olympians sa Pasay City. At saksi ron live si EJ Gomez. EJ? Pia, dito sa photo op at victory party sa Newport World Resorts, nakaabang ang ilang supporters at guests sa pagdating ng ating pinagdiriwang ng mga atletang Pinoy na lumahok sa Paris Olympics. Kabilang dyan ang double gold medalist na si Carlos Yulo at mga bronze medalist na sina Nesty Petesio at Ira Villegas. Para sa mga gustong masilayan ang mga Olympian bukas, isasakay sila sa float para sa motorcade na magsisimula alas 3 ng hapon sa Aliw Theater. Dadaan sila sa Rojas Boulevard at sandaling titigil sa tapat ng estatwa ni Jose Rizal. Simbolikong pagpapakita ito na sila ang mga makabagong bayani dahil sa galing na pinakita sa Paris Olympics. Mula Rojas Boulevard, dadaan sila sa Padre Burgos Street hanggang Finance Road, kakanan sa Taft Avenue at kakanan ulit sa President Quirino Avenue.
Sadyang kakaliwa ang convoy sa Adriatico kung saan lumaki si Yulo. Saka dederecho sa Rizal Sports Complex kung saan may programang bukas at libre para sa publiko. Ayon sa MMDA, walang isasarang kalye at hindi rin isususpinde ang number coding. Stop and go lang naman tayo. Open lang po siya, pero kung sakali pong uulan, meron pong provision siya na may isasabit na lona. Hanggang alas 5 ng hapon ang parada. Pia, sa mga puntong ito, patuloy yung preparations na ginagawa dito sa Newport World Resorts. Para yan doon sa photo op at victory party nga doon sa mga atletang Pinoy na nagbalik Pilipinas ngayong gabi. Mula rito sa Pasay City, EJ Gomez ang inyong saksi. Pati po yung 10 taong gulang na pinsan ni Carlos Yulo aba gustong sumunod sa yapak ng 2-time Olympic gold medalist. At bumuhos din ang pasasalamat at suporta online para sa mga atletang Pinoy sa kanilang pagbabalik bansa. Saksi, si Bam Alegre. Nakapaskil sa bungad ng kalyeng ito sa Leverisa, Maynila ang iba't ibang mga larawan ng 2-time gold medalist Carlos Yulo. Isang taas noong pagkilala na sa lugar na ito lumaki ang Pinoy Olympian. Sa pagbabalik bansa ni Kaloy, proud ang mga naging kababata at kalaro. Di maitago ang pagkasabik ng mga kabarangay. Hindi ako masabi, nakuha niya na eh. Naalala pa ni Felix Escobar kung paano noon nagsimula ang premyadong gymnast. Umalis ko yan. Nag-aaral yan sa Aurora. Tapos, kinuha nung lolo niya si Boy. Pinag-aaral yan dyan ng tumbling dito. Tapos nung natututo na din nila sa playground. Sa playground nag-tumbling din doon, nagdalang pom. Sa natuto. Noon. Tapos dinala sa Memorial. Mga munting yapak na naisundan ng kanyang 10 taong gulang na pinsan na si Francis. Proud po ako sa kanya. Gusto ko din po maging katulad niya. Nang makarating sa Maynila si Carlos, nakatutok sa live stream ng GMA Integrated News ang kapitbahay niyang si Leng. Masayang-masaya. Siyempre, exciting na makita siya. Si Kaloy matyaga talaga. Pero ang pinaka-excited na makita si Carlos, ang kanyang lolo na nagplansya pa ng damit na isusuot sa inaasahang pagkikita nila ng apo. Very, very, very excited. Gusto niyo po makita sana si Kaloy? Gusto. Tagal lang hindi pumupunta dito eh. Mahigit 2 years na yata eh. Masaya kung pupunta siya rito. Magkaroon ng victory party. Masaya, di ba? Oh, everybody happy. Nagpaabot din ang kanilang pagbati sa pagdating ng mga Pinoy Olympia na mga kapuso online. Kabilang dyan ang mga mensahe ng pasasalamat sa buong pusong pagsabak nila sa Olympics bilang kinatawan ng Pilipinas. You are all champions, sabi ng isang netizen at nagpahayag siya ng pasasalamat sa hard work at dedication ng mga atleta. Ang isa naman nagpasalamat pati sa mga coach at crew. Sabi ng isa pa, come back stronger for Los Angeles 2028 o ang susunod na Olympics. At sabi ng isa pa, proud siya sa mga atleta at sana'y madagdagan daw ang bilang ng mga sasabak naman sa Los Angeles Olympics. Sana'y mabigyan din daw ng sapat na budget ang mga atleta sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre ang inyong saksi. Spotted ang 8 butanding sa Ilocos Norte na tila nakikipagkulitan sa mga mangingisda at dumayo po sa nakabibighaning falls sa Abra. Makibiyahing saksi kay Oscar Oida. Adventure awaits sa Lagayan, Abra. Ready ka na bang masilayan ang ganda ng Arbis Falls? Pero mag-hike ka muna ng halos 45 minutes. Sulit naman yan dahil sa refreshing at malamig na agos ng tubig sa talon. IG-worthy nga ang lugar dahil crystal clear din ang falls. No worries sa mga betang extreme activities dahil maaari ka naman mag-water tubing sa Palsugan River na malapit lang sa falls. Ayon sa Tourism Office, tinitiyak naman nilang ligtas ang pagsakay dahil mayroong mga tour guide na aalalay. Let's slide our way down naman sa Nueva Era, Ilocos Norte dahil ang irigasyon dyan sa Papadam, ginawang slide. Sa lakas ng pressure, sure na madadala ka sa lakas ng agos ng tubig.
naman sa Bangi, Ilocos Norte para sa mga butanding. 8 butanding kasi ang namataan ng ilang residente habang sila'y nangingisna. Nakabantay lang naman ang mga butanding at tila nakikipaglaro pa nga tuwing iniilawan. Ang bonding with butanding na yan, tumagal lang mahigit 30 minuto. Para sa GMA Integrated News, Oscar Lloyd ang inyong saksi. Muling nagpasalamat sina EJ Obiana sa lahat ng sumuporta sa kanya. At sabi niya sa Instagram post, hindi iisang event gaya ng Olympics ang susukat sa kanya, kundi ang kanyang buong karera. Pangako ni EJ, balik ensayo na siya. Asahan daw na makikitang iwawagayway niya ulit ang watawat na Pilipinas sa global stage. Nag-enjoy din si EJ sa pamamasyal sa Paris kasama ang kasintahang si Caroline. Taos-puso ring nagpasalamat sa mga taga-suporta ang golfer na si Bianca Pagdanganan. Kinapos man daw siya, lumaban daw siya hanggang sa huli. For better or for worse, ang ipinakitang pagsuporta ng isang lalaki sa Cagayan para sa asawang may karamdaman. 8 taon ng kasal sina Gerald at Carla, pero si Carla na-diagnose na may lymphoma, isang uri ng cancer, at kailangan niyang magpakalbo habang dumaraan sa kanyang gamutan. Laking gulat na lang niya nang i-shave ni Gerald ang sariling buhok at naging kalbo rin. Naging emotional si Carla at napayakap sa kanya ang mister. Umantig sa puso ng netizens ang ginawa ni Gerald at marami raw sa kanila ang nais ding magpakalbo bilang suporta kay Carla. At kay Gerald, sa hirap at ginhawa, hindi niya iiwan ang kanyang misis. Magkasama silang haharap sa mga hamon sa buhay. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.